Isang mahaba, nakakabinging tunog mula sa monitor ang pumunit sa katahimikan ng gabi sa nephrology department. Napapitlag si UE Alessandra Reyes, o Sandra sa mga nakakakilala, mula sa kanyang upuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang tunog na ayaw niyang marinig, ang senyales ng isang emergency. Reyes. Code Blue sa EFC. May pasyente na kailangan ng immediate dialysis, sigaw ng intern na si E. Cruz, halatang kinakabahan. Sino? Tanong ni Sandra, habang sinusuot ang kanyang puting coat. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis, sana isa ganitong uri ng kagipitan. Bagong dating po, sir. Critical. Renal failure, stage 5. Kailangan ng mabilisang intervention. Walang pag-aalinlangan, kumaripas ng takbo si Sandra patungo sa emergency room. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Ang ospital na ito, ang AC Jude, ang naging kanyang ikalawang tahanan sa loob ng maraming taon. Dito niya ibinuhos ang kanyang sarili, para kalimutan ang mga sakit ng nakaraan, para maging karapat-dapat sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Nang makarating siya sa ICC, isang nagmamadaling gulo ang sumalubong sa kanya. Mga nurse na naghahanda ng gamit, mga doktor na nagbibigay ng instruksyon, at ang tunog ng mga makina na sumasabay sa desperadong paghinga ng pasyente. Anong nangyari? Tanong niya sa nurse na nagmumonitor. Nahimatay daw po sa bahay, doktora. Matagal na raw pong may kidney problem pero hindi regular ang maintenance. Ngayon lang po napilitang magpa-ospital. Lumapit si Sandra sa kama. Ang ilaw sa itaas ay direktang nakatutok sa pasyente, na tila binibigyang diin ang bawat detalye. Nakahiga ang isang lalaki, maputla ang mukha, at may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Nagsimula ng suriin ni Sandra ang chart. Ang pangalan sa itaas ay nakasulat sa malalaking letra, Gabriel de los Santos. Nalaglag ang chart mula sa kanyang kamay. Bumagal ang pag-ikot ng mundo ni Sandra. Hindi ito possible. Hindi maaari. Nakatitig siya sa mukha ng lalaking nasa kama. Kahit payat na at may bahid ng sakit, malinaw pa rin ang mga pamilyar na balangkas. Ang matangos na ilong. Ang pamilyar na labi. Ang pilik mata na tila kinikiliti ang kanyang puso noon. Ang lalaking ito si Gabriel. Si Gabi. Ang lalaking nagwasak ng kanyang puso 6 na taon na ang nakakaraan. Ang lalaking bigla na lang naglaho at iniwan siyang mag-isa. Ang lalaking ama ng kanyang 4 na anak. Naramdaman ni Sandra ang paglamig ng kanyang mga kamay. Parang may pumilay sa kanyang lalamunan. Galit. Paghati. Pagkabigla. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Bakit ngayon pa? Bakit siya pa? Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ang sakit, ang paghihirap na mag-isa niyang dinanas, heto siya ngayon, humihinga ng halos huling beses, at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dosi, anong problema? Tanong ni E. Cruz, napansin ang kakaibang katahimikan ni Sandra. Umalis si Sandra sa tabi ng kama, pilit kinokontrol ang nanginginig niyang kamay. Wala, anya, ang boses ay manipis. Okay. Simulan na ang preparasyon para sa dialysis. Kailangan natin siyang stabilize. Agad. Pilit niyang ibinalik ang sarili sa pagiging propesyonal na doktor. Hindi ito oras para sa damdamin. May buhay siyang kailangang iligtas. Ngunit habang inilalagay niya ang kanyang mga guwantes, ang bawat galaw niya ay sinamahan ng mga alaala. Naalala niya ang kanilang unang pagtatagpo. Ang mga pangako sa ilalim ng buwan. Ang pangarap na magkasamang bubuo ng pamilya. At pagkatapos ang katahimikan. Ang paglaho. Ang sakit ng panganganak ng mag-isa. Ang paglaban para mabuhay ang 4 na munting anghel. Iniling ni Sandra ang kanyang ulo. Kailangang kalimutan niya ang lahat. Ang kanyang tungkulin ay magligtas ng buhay, gaano man ito kasakit o kapersonal. Ngunit ang imahe ng 4 na naglalakad, nagtatawa, naglalaro niyang mga anak ay kumikislap sa kanyang isip. Blood pressure niya, Dulcie, bumababa, sabi ng nurse. Ihanda ang vasopressors, utos ni Sandra, bumalik ang focus niya sa pasyente. Kailangan nating i-regulate ang kanyang BF bago natin simulan ang dialysis. Habang abala ang lahat, muling napatingin si Sandra kay Gabi. Ang mukha niya ay tila ang dating mukha na kanyang minahal, ngunit mas payat, mas nakakalungkot.
Hindi ka pwedeng mamatay, Gabriel, bulong niya sa sarili, hindi lamang dahil sa sinumpaan niyang tungkulin bilang isang doktor. Hindi ka pwedeng mamatay dahil mayroon kang 4 na anak na hindi mo pa nakikilala. At isang lihim na mas mabigat pa kaysa sa buhay mo. Nawala ang gulo sa emergency room, ngunit hindi ang gulo sa isip ni Sandra. Nakatayo siya sa gilid, pinapanood ang mga nurse na inihahanda si Gabby para sa dialysis. Ang kanyang profesionalismo ang tanging nagpapanatili sa kanya mula sa tuluyang pagbagsak. Ang pakiramdam na parang may kung anong humihila sa kanyang bituka, isang halo ng galit at takot, ay halos hindi na niya makontrol. Doffy, stable na po ang gisi. Pwede na po nating simulan ang dialysis, anunsyo ni Nurse Lena. Tumango si Sandra, huminga ng malalim. Mabuti. Siguraduhin ninyo ang lahat ng protocols. Ayaw kong magkaroon ng anumang komplikasyon. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, isang maskara na matagal na niyang sinanay. Habang nagaganap ang dialysis, nakita ni Sandra ang mapayapang mukha ni Gabby, na ngayon ay may bahid na ng paghinga. Ang kanyang puso ay kumirot, ngunit agad niyang pinigilan ang damdaming iyon. Anong karapatan niyang maramdaman ang anumang bagay para sa lalaking ito? Ang lalaking nag-iwan sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ed Reyes, narito po ang updated medical history ni Amy De Los Santos, sabi ni E. Cruz, iniabot ang isang folder. Kinuha ni Sandra ang folder at binuklat iyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang binabasa ang bawat linya. End-stage renal disease, VESRA, stage 5 chronic kidney disease. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. Nangangahulugan ito na kailangan ni Gabby ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang buhay niya ay nakasalalay sa dialysis na alam niyang hindi pang matagalan. Gaano nakatagal ito? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa chart. Mula pa raw po noong 1 taon, 12. Pero hindi niya raw sineseryoso ang pagpapagamot. Palagi raw pong out of the country. Tumango si Sandra, ngunit ang loob niya ay kumukulo. Naramdaman niya ang isang matinding pagkadismaya. Paano niya nagawa ang ganito sa sarili niya? Ang kawalan niya ng pagpapahalaga sa buhay ay nagdulot ng matinding sakit, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang mga anak. Naglakad siya papunta sa isang sulok, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Mayumi. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng outlet para sa lahat ng kanyang nararamdaman. Mayumi, may sasabihin ako sa iyo, pero huwag kang magugulat, simula ni Sandra, ang kanyang boses ay mababa. Ano iyan, Sandra? Parang kinakabahan ako sa tono mo, sagot ni Mayumi, ang kaibigan na laging handang makinig. Si Gabriel De Los Santos nandito sa ospital, diretsong sabi ni Sandra. Tahimik sa kabilang linya. Si Gabby? Yung ex-boyfriend mo. Bakit? Pasyente ko siya. Kidney failure, stage 5. Kailangan ng transplant. Ano? Diyos ko, Sandra. Paano nangyari yan? At ikaw pa ang doktor niya? Teka, alam ba niya ang tungkol sa mga bata? Ang boses ni Mayumi ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Hindi niya pa alam. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko nga alam kung dapat ko pang sabihin. Ang hirap, Mayumi. Ang hirap magpanggap na wala lang, na wala akong nararamdaman habang nakikita ko siya roon, naghihingalo. Sandra, mahirap yan. Pero kailangan mong maging malakas. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga bata. Kung sakali mang malaman niya di. Alam ko. Kaya nga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko, muling binubuksan ang lahat ng sugat, putol ni Sandra, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Pinilit niyang pigilan ang luha. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi sa ospital. Matapos ang tawag, bumalik si Sandra sa kwarto ni Gabby. Ang dialysis machine ay patuloy sa pag-andar, ang dugo niya ay dumadaloy sa mga tubo. Napatitig siya sa nakakabit na bracelet sa pulso ni Gabby. Nakasulat doon ang pangalan at petsa ng kapanganakan nito. Naglakbay ang isip niya sa isang lumang kalendaryo. Ang petsa ng kapanganakan ng kanilang mga anak ay halos tugma sa panahong naghiwalay sila. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya habang nakikita ang petsa ng kapanganakan niya. Ang lahat ng hirap at pasakit na dinanas niya ay tila naglalaro sa kanyang isip.
Ang mga araw na halos mawalan siya ng pag-asa. Ang mga gabi na mag-isa siyang lumalaban. Ang lahat ng sakripisyo para sa apat na anghel na iyon. Naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang galit. Bakit ngayon pa? Bakit sa ganitong sitwasyon pa siya bumalik sa buhay niya? Tila ba pinaglalaruan siya ng tadhana? Ngunit sa ilalim ng lahat ng emosyong iyon, isang malalim na pag-aalala ang unti-unting lumilitaw. Ayaw niyang mamatay si Gabby. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon. Obligasyon niya bilang doktor. At obligasyon niya na bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga anak na makilala ang kanilang ama, kahit gaano pa kasakit sa kanya. Kinuha niya ang folder at muling binasa ang huling bahagi ng medical history ni Gabby. Ang mga naitalang dahilan ng kanyang sakit ay naglalaman ng mga salitang key family history of renal disease. Kumunot ang noo ni Sandra. Family history. Hindi niya maalala na nabanggit ito ni Gabby noon. Ang impormasyong ito ay nagpakaba sa kanya. May kinalaman ba ito sa atin o sa mga anak ko? Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kaba ay unti-unting lumalaki. Ang unang naramdaman ni Gabby de los Santos ay ang bigat. Hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang mga talukap ng mata. Pakiramdam niya ay libo-libong pako ang nakatarak doon, pilit na pinipigilan siyang magmulat. Isang mahinang tunog ng beep mula sa kung saan ang pumukaw sa kanya. Saka ang amoy. Amoy ng gamot. Amoy ng ospital. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Napakaputi ng paligid. Ang ilaw sa kisame ay tila sumusunog sa kanyang paningin. Bumalik niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at sinubukan muling magmulat. Unti-unting luminaw ang lahat. Nasa isang kwarto siya. Isang kwartong kulay puti na may iba't ibang kagamitang medikal na nakapalibot. Isang AC drip ang nakakabit sa kanyang braso. Ang tunog ng monitor ay regular, ngunit nakakabingi pa rin sa kanyang tainga. Nasaan ako, bulong niya, ngunit ang tunog ay hindi lumabas ng malinaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Isang anino ang lumapit. Nagulat siya nang makita ang mukha. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Isang babae. May suot na puting coat. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga matang iyon ay pamilyar. Pamilyar at nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kama, kinuha ang kanyang chart at nagsimulang magbasa. Walang ngiti. Walang salita. Tanging ang tunog lamang ng kanyang paghinga ang naririnig. Gaano na ako katagal dito? Tanong ni Gabby, pilit iniaayos ang boses. Nag-angat ng tingin ang babae. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Halos 2 araw na po kayong nasa intensive care unit, de los Santos. Ngayon ay inilipat na kayo sa regular room. Ang kanyang boses ay malamig. Malayong-malayo sa boses na pamilyar sa kanya noon. Sino ka? Tanong ni Gabby, nakakunot ang noo. May kung anong bahagi ng kanyang utak ang pilit na inaalala ang mukhang ito. Ako si Ed Reyes. Ako ang inyong attending physician. Ed Reyes. Sandra. Biglang bumalik ang lahat. Ang huling gabi. Ang sakit sa kanyang tagiliran. Ang pagbagsak. Ang pagdilim ng lahat. Sandra, muling tanong ni Gabby, ngayon ay maihalong pagkabigla at pagdududa. Ikaw ba talaga yan? Tumango lang si Sandra, walang imik. Patuloy sa pagtingin sa chart. Anong nangyari sa akin? Walang emosyon na ipinaliwanag ni Sandra ang kanyang kondisyon. Mayroon po kayong end-stage renal disease, stage 5 chronic kidney disease. Napakataas na ng creatinine at potassium nyo. Kinailangan po kayong sumailalim sa emergency dialysis para ma-stabilize ang inyong kondisyon. Napakurap si Gabby. Stage 5. Kidney failure. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang may problema siya sa bato, ngunit hindi niya akalain na ganito nakalala. Palagi niya itong binaliwala, umaasa na mawawala lang. Transplant, tanong niya, ang kanyang puso ay bumagsak. Tumango si Sandra. Sa lalong madaling panahon. Kung hindi, patuloy po kayong aasa sa dialysis. At hindi po iyon sapat.
Napakasakit ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sandra. Tila ba pinipiga ang kanyang puso sa bawat katotohanang ibinubunyag nito. At ang pinakamasakit ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Sandra, isang estranghero, isang doktor, walang bahid ng nakaraan. Nagsimulang bumalik ang mga alaala. Ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang mga plano. At pagkatapos ang paghihiwalay. Ang kanyang paglayo. Ang kanyang katangahan. Sandra, paano ka, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ako ang doktor mo, sagot ni Sandra, walang emosyon. At ito ang ospital ko. Isang matinding panghihinayang ang bumalot kay Gabby. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pait. Hindi na ito ang Sandra na nakilala niya. Hindi na ito ang Sandra na minsang minahal niya at minahal siya. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang katawan. Patawarin mo ako, Sandra, bulong niya. Hindi niya alam kung para saan ang paghingi ng tawad. Para sa pag-alis niya? Para sa sakit na dinulot niya? Para sa kondisyon niya ngayon? Lahat. Hindi sumagot si Sandra. Nakatitig lang siya sa chart. Sandra, muling tawag ni Gabby, pilit na inabot ang kamay nito. Ngunit umatras si Sandra. Kumusta ka? Sa loob ng 6 na taon wala akong alam. Tumingin si Sandra sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila yelo. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga ngayon ay ang kalusugan mo, Viv de los Santos. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig na wala na siyang pakialam. Ngunit bakit may kung anong kumikirot sa kanyang puso? Sandra di. Muling iginya ni Gabby ang kamay niya, at sa pagkakataong ito, naabot niya ang pulso ni Sandra. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Ang tibok ng puso nito. Mayumi, kumusta siya? Wala ba siyang balita? Tanong ni Gabby, pilit na inaalala ang pangalan ng matalik na kaibigan ni Sandra. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mayumi ay isa ring pagsubok kung may alam si Sandra sa paghahanap niya sa kanila noon. Biglang nanigas si Sandra. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliit. Tila ba may kung anong naulinigan si Gabby sa kabilang linya. Mayumi! Bakit si Mayumi? Basta, sagot ni Gabby, pilit na ngumiti, kumusta siya? Matagal na rin kasi kaming hindi nagkita. Bumitiw si Sandra sa pagkakahawak ni Gabby. Okay lang siya. At hindi na mahalaga kung kumusta siya. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Tinalikuran siya ni Sandra at nagsimulang maglakad papalayo. Nag-iisa si Gabby sa loob ng kwarto, ang katawan niya ay mahina, ngunit ang kanyang isip ay gumagana. Ang pagbanggit niya kay Mayumi ay may nagdulot ng kakaiba kay Sandra. At ang kanyang hinala ay unti-unting lumalakas. Naramdaman ni Sandra ang pait ng simoy ng hangin habang papalayo siya sa kwarto ni Gabby. Ang munting pagdududa ni Gabby tungkol kay Mayumi ay nagpaalala sa kanya na hindi pa rin ito sumusuko, na tila may kung anong nagtutulak sa kanya upang umalam. Ang paghawak ni Gabby sa kanyang pulso ay nagdulot ng isang kakaibang sensasyon, isang kislap ng nakaraan na pilit niyang tinatabunan. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matatag. Ang misyon niya ay iligtas ang buhay ni Gabby, hindi ang kanyang damdamin. Kinabukasan, sa kanyang rounds, pumasok si Sandra sa kwarto ni Gabby. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa silid. Nakaupo si Gabby sa kama, sumandal sa unan, at tila mas malakas na kaysa kahapon. Magandang umaga, J.K. Reyes, bati ni Gabby, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may bahid ng pag-asa. Magandang umaga, Jim F. de los Santos, sagot ni Sandra, ang kanyang boses ay nananatiling formal. Kumusta ang pakiramdam niyo ngayon? Mas mabuti na, salamat. Pero ang sakit pa rin ng katawan ko. May pilit ng ngiti si Gabby. Ano ang susunod na plano? Kailan ulit ang dialysis? Ipinaliwanag ni Sandra ang ang mga gamot na kailangan niyang inumin at ang schedule ng dialysis. Binanggit din niya ang kahalagahan ng paghahanap ng donor para sa transplant. Ang kanyang mga salita ay puro medikal na termino, walang personal na koneksyon. Salamat, Dossie, sabi ni Gabby. Malaki ang pasasalamat ko na ikaw ang doktor ko. Hindi sumagot si Sandra. Nilista niya ang ilang mga tagubilin para sa nurse at aalis na sana nang muling magsalita si Gabby. Sandra, maaari ba tayong mag-usap sandali?
Tungkol sa nakaraan, ang tinig ni Gabby ay tila namamanhik. Walang kinalaman sa kondisyon niyo ang nakaraan, Jim F. De Los Santos, matigas na sagot ni Sandra. At wala akong oras para sa mga personal na usapan. Marami akong pasyente. Ngunit Sandra, kailangan ko lang maintindihan. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka na nagparamdam? Sa loob ng 6 na taon, sinubukan kitang hanapin. Nang ulit ka ng contact. Ang mga mata ni Gabby ay nagpakita ng sakit at pagkalito. Naramdaman ni Sandra ang pag-init ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan ang luha. Hindi mo na kailangan pang malaman. Tapos na iyon. Ang mahalaga ngayon ay ang buhay mo. Tinalikuran niya si Gabby, ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ang boses ni Gabby. May pamilya ka na ba, Sandra? Natigilan si Sandra. Ang kanyang likod ay matigas, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang tanong ay tila isang balang tumama sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Mayroon akong pakiramdam na mayroon kang malaking sikreto. Muling narinig niya ang boses ni Gabby, ngayon ay may bahid na ng matinding paghinala. Bumalik si Sandra sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang dibdib. Narinig niya ang katok sa pinto. Si Mayumi. Hoy, Sandra. Kamusta? Narinig ko ang balita. Si Gabby raw ang pasyente mo, bungad ni Mayumi, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya nga, sagot ni Sandra, umupo sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim. End-stage renal disease. Kailangan ng transplant. Diyos ko, Sandra. Ang tadhana nga naman. Pero paano mo kinakaya? Alam ko ang pinagdaanan mo. Kinakaya ko. Trabaho ko ito. Pero ang hirap, Mayumi. Ang hirap makita siya roon tapos walang malay. Tapos nagtanong pa siya tungkol sa'yo. At kung may pamilya na raw ako. Nagtanong tungkol sa akin. Bakit? Hindi ko alam. Baka naalala lang niya na magkaibigan tayo. Pero ang dami niyang tanong. At pakiramdam ko, malapit na niyang malaman. Umupo si Mayumi sa tapat ni Sandra. Sandra, hindi mo kayang itago ang mga bata habang buhay. Lalo na't ganyan ang sitwasyon niya. May karapatan siyang malaman. Karapatan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Iniwan niya ako, Mayumi. Iniwan niya kami. Sinong magpapaliwanag sa mga bata kung bakit bigla na lang may papa nalilitaw sa buhay nila, tapos may sakit pa? Ang boses ni Sandra ay unti-unting lumalakas, puno ng pighati. Alam ko, Sandra. Masakit. Pero isipin mo rin ang mga bata. Gusto mo bang lumaki sila na walang ama? Na may isang malaking tanong sa kanilang isip. Tahimik si Sandra. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit pilit niya itong pinigilan. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya, nag-iisa, habang hawak ang 4 na sanggol. Naalala niya ang bawat hirap, bawat pagod, bawat sakripisyo. Pagkatapos ng matinding araw sa ospital, umuwi si Sandra sa bahay. Nagmamadali siyang yakapin ang 4 na niyang anak, sina Joaquin, Diego, Marco at Miguel. Naglalaro sila sa sala, ang kanilang tawa ay musika sa kanyang pandinig. Niyakap niya ng mahigpit ang bawat isa, pakiramdam niya ay kailangan niya ang kanilang presensya upang muling maging buo. Tinitigan niya ang bawat mukha. Si Joaquin, ang panganay na may pagkamature sa edad. Si Diego, ang masayahin at likas na leader. Si Marco, ang tahimik ngunit matalino. At si Miguel, ang pinakabata na laging nakangiti. Ang bawat isa sa kanila ay may bahagi ni Gabby. Ang hugis ng mata ni Joaquin, ang ngiti ni Diego, ang matangos na ilong ni Marco, at ang mahabang pilik mata ni Miguel. Ang bawat bahagi ng kanilang ama ay nakaukit sa kanilang mukha. Napaupo si Sandra sa tabi ng mga bata, pinanood silang maglaro. Ang bigat ng lihim ay lalong bumigat sa kanyang puso. Gaano pa katagal niya kayang itago ang katotohanan? Lalo na ngayon na si Gabby ay bumalik sa kanilang buhay at may sakit pa. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na lamang anino, kundi isang realidad na humahabol sa kanya. Hindi makatulog si Gabby. Ang mga salita ni Sandra, ang malamig na tingin nito, at lalo na ang mga tanong niya tungkol sa pamilya ay naglalaro sa kanyang isipan. Mayroon siyang pakiramdam na may malaking lihim si Sandra.
Isang lihim na may kinalaman sa kanilang nakaraan. Hindi lang ito tungkol sa sarili niya, may kung anong nagtutulak sa kanya na alamin ang totoo. Kung totoo ngang may pamilya na si Sandra, sino sila? At bakit ganun na lang ang reaksyon niya nang itanong niya iyon? Kinabukasan, kahit mahina pa ang katawan, tinawagan ni Gabby ang kanyang personal assistant, si E. Reyes. Hindi ito si E. Reyes, kundi ang kanyang tapat na na matagal nang nagtatrabaho para sa kanya. E. Reyes, sabi ni Gabby, pilit iniaayos ang boses para hindi halatang may sakit, may ipapahanap ako sa iyo. Si E. Alessandra Reyes. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa loob ng nakaraang 6 na taon. Lahat. Lahat po, sir, tanong ni A. Reyes, halatang nagtataka. Lahat. Ang tirahan niya, ang trabaho niya, ang buhay niya. At lalo na kung may kasama siyang nakatira sa bahay. Ang huling bahagi ay binulong ni Gabby, ayaw marinig ng sinuman sa ospital. Nagsimulang maghanap si A. Reyes. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat sandali ay tila isang kawalang hanggan para kay Gabby. Ang kanyang isip ay puno ng mga posibilidad. Ano kaya ang naging buhay ni Sandra matapos siyang umalis? Nasaan kaya siya ngayon kung hindi siya nasa ospital? Ang panghihinayang ay dumaloy sa kanyang puso. Sa wakas, dumating ang tawag mula kay Ian Reyes. Sir, may nahanap po akong address ni Iki Reyes. Mayroon po siyang malaking bahay sa Quezon City. At mayroon po siyang 4 na anak. Mga lalaki, kambal. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Gabby. 4 na anak. Mga kambal. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Kinabahan siya. F. Reyes? May narinig ka ba? Tanong ni Gabby, pilit na dinampot ang cellphone. Kambal. 4. Opo, sir. Magkakapareho po ang edad. Lalaki po lahat. Ang pagkakaalam ko po, mga 6 na taong gulang na po sila. 6 na taon. Eksaktong 6 na taon mula nang maghiwalay sila ni Sandra. Ang kaba ay unti-unting lumaki sa kanyang dibdib, nagiging isang matinding hinala. Hindi ito maaaring magkataon. May mga litrato ba, Jim Reyes? Tanong ni Gabby, ang kanyang boses ay nanginginig. Opo, sir. Naipadala ko na po sa inyong email. Mga public photos po ito mula sa isang event ng eskwelahan ng mga bata. Mukha po silang masaya. Agad na binuksan ni Gabby ang kanyang tablet at nag-login sa kanyang email. Bumungad sa kanya ang 4 na mukha ng mga bata. Magkakapareho ang mga ngiti. Magkakapareho ang mga mata. At ang bawat isa sa kanila ay tila sumasalamin sa mukha niya. Ang matangos na ilong ni Joaquin. Ang mapungay na mata ni Diego. Ang matatalas na tingin ni Marco. At ang pilyong ngiti ni Miguel. Lahat ay may bahagi niya at may bahagi ni Sandra. Hindi mapigilan ni Gabby ang luha na umagos sa kanyang mga mata. Mga anak niya. 4 na anak na hindi niya alam na nag-i-exist. 4 na anak na lumaki nang wala siya sa tabi nila. Ang sakit ng panghihinayang ay halos pumatay sa kanya. Paano niya nagawa ang ganito? Paano niya nagawang iwan si Sandra at hindi na magparamdam? Ang lahat ng kanyang mga rason noon ay tila walang kabuluhan ngayon. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang pagiging abala, ang mga pressures mula sa kanyang pamilya, lahat ay tila baliwala sa harap ng katotohanan ito. Tinignan niya ang petsa ng mga litrato. Totoo nga. Ang mga bata ay 6 na taon na. Nagsimula siyang alalahanin ang nakaraan. Ang huling gabi na kasama niya si Sandra. Ang matamis na pangako. Ang biglang paghina ng kanilang relasyon. At ang kanyang pag-alis. Hindi niya naaalala na may sinabi si Sandra tungkol sa pagiging buntis. O baka naman hindi niya lang pinakinggan? Napakasakit ng katotohanan. Napahiga si Gabby sa kanyang kama, ang tablet ay nakalapag sa kanyang dibdib. Ang mga mukha ng kanyang mga anak ay nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang isang matinding pag-asa na hindi niya kailanman naramdaman noon. Gusto niya silang makilala. Gusto niyang maging ama sa kanila. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang lumaban sa sakit na ito. Hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila. Para sa kanyang mga anak. Kinabukasan, lumipas ang rounds ni Sandra.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya pinalagpas si Mayumi. Hinarap niya ito sa hallway ng ospital. Mayumi, tawag ni Gabi, ang kanyang boses ay tila namamanhi. Gabi? Kumusta ka? Tanong ni Mayumi, halatang nagulat na kinakausap siya ni Gabi. Mayumi, kailangan nating mag-usap. Tungkol kay Sandra. At sa mga anak niya. Ang tingin ni Gabi ay matalim, puno ng pagdududa, at may bahid ng sakit. Nagulat si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong sinasabi mo, Gabi? Alam ko na, Mayumi. Alam ko na may 4 na anak si Sandra. At kailangan kong malaman kung sila ba ang mga anak ko. Nanigas si Mayumi. Ang kanyang mukha ay naging putla. Napansin ni Gabi ang kanyang reaksyon. Ang hinala niya ay naging kumpirmasyon. Hindi mo na kailangan pang magsinungaling, Mayumi, sabi ni Gabi, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Ang mga bata sila ba ang mga anak ko? Naglakad si Sandra sa hallway, papunta sa kwarto ni Gabi. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila ba may kung anong bakal na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang tinig ni Mayumi sa telepono kanina ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Sandra, nagtanong sa akin si Gabi tungkol sa mga bata. Mukhang may kutob na siya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging isang matinding takot. Alam niyang darating ang araw na ito. Ang araw na mabubunyag ang lihim na matagal na niyang pinoprotektahan. Ngunit hindi pa siya handa. Kailan ba siya magiging handa? Nang makarating siya sa kwarto ni Gabi, nakita niyang nakaupo ito sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng pagod. N.F. De Los Santos, panimula ni Sandra, pilit na pinapanatili ang kanyang propesyonal na tono. Oras na para sa inyong regular check-up. Ngunit hindi tumugon si Gabi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Sandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi kayang unawain ni Sandra. Sakit, paghati, at galit. Sandra, sabi ni Gabi, ang kanyang boses ay mahina ngunit may matinding bigat. Mayroon akong kailangan mong aminin. Kinabahan si Sandra. Ano ang sinasabi mo? Ang mga bata, Sandra. Ang 4 na lalaki. 6 na taong gulang. Sila ba ang mga anak ko? Nalaglag ang stethoscope mula sa kamay ni Sandra. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang maskara ng kanyang profesionalismo ay nabasag. Anong pinagsasabi mo, Gabi? Tanong niya, pilit na itinatago ang nanginginig niyang boses. Ngunit kitang-kita na ni Gabi ang takot sa kanyang mga mata. Huwag ka nang magsinungaling, Sandra. Nakita ko ang mga litrato. Alam ko na. Sila ang mga anak ko, hindi ba? Isang matinding bugso ng galit ang sumiklab sa dibdib ni Sandra. Galit sa nakaraan. Galit kay Gabi. Galit sa kanyang sarili. Sila nga, sigaw ni Sandra, hindi na napigilan ang kanyang damdamin. Ang kanyang boses ay puno ng pait at sakit. Sila ang mga anak mo. Ang mga anak na hindi mo alam na nag-i-exist. Ang mga anak na lumaki ng walang ama. 6 na taon, Gabi. 6 na taon akong nag-isa. 6 na taon akong lumaban para sa kanila. Lumapit si Sandra sa kama, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Nasaan ka noon, Gabi? Nasaan ka nang kailangan ko ng tulong? Nasaan ka ng mga anak ko? Nasaan ka nang magkasakit ang isa sa kanila? Nasaan ka nang wala akong pera para pambili ng gatas? Napaatras si Gabi, ang kanyang mukha ay naging putla. Sandra, hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam, Gabi. Nagpadala ako ng sulat. Nag-iwan ako ng voicemail. Hinanap kita. Pero wala. Wala kang paramdam. Parang bula kang naglaho. Tapos ngayon, heto ka, naghihingalo at inaangkin mo ang mga anak ko. Sandra, pakinggan mo ako. May paliwanag ako. Anong paliwanag? Anong paliwanag ang sasapat para sa 6 na taon ng paghihirap? Alam mo ba kung gaano kasakit ang mag-isa mong palakihin ang 4 na bata? Ang bawat iyak nila sa gabi? Ang bawat lagnat? Ang bawat takot na hindi mo alam kung paano sila pakakainin kinabukasan? Ang kanyang boses ay nanginginig, bawat salita ay may dalang pait. Niyakap ni Sandra ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha.
Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit. Hindi ko alam na buntis ka, Sandra. Sumpa ko, sigaw ni Gabby, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. At sinubukan kitang hanapin. Nang ulit ako ng contact. Pero wala kang sagot. Wala kang trace. Bakit ka maghahanap kung may iba kang kinakasama? Narinig ko ang lahat, Gabby. Ang mga balita tungkol sa'yo, sa mga party mo, sa mga babae mo. Narinig ko ang lahat. Ang boses ni Sandra ay bumalik sa isang malamig na tono, puno ng pagkadismaya. Nagsinungaling sila sa'yo, Sandra. May nagmanipula sa atin. Hindi na mahalaga kung sino ang nagsinungaling, Gabby. Ang mahalaga, ikaw ang nagdesisyon na umalis. Ikaw ang nagdesisyon na talikuran ako. At ang pinakamasakit, ako ang nagdesisyon na itago ang katotohanan sa mga anak ko para lang hindi sila masaktan. Hindi ko ipapahamak ang mga anak ko sa'yo. Ang huling salita ni Sandra ay matalim, parang talim ng kutsilyo na tumusok sa puso ni Gabby. Tinalikuran niya ito, ang kanyang katawan ay nanginginig sa puot. Naglakad siya papalabas ng kwarto, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng galit. Naiwan si Gabby sa kama nang hihina. Ang bawat salita ni Sandra ay tila bumalik sa kanya, isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang bato. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko ipapahamak ang mga anak ko sa'yo. Ang mga salitang iyon ay nagpaunawa sa kanya kung gaano kalalim ang sugat na dinulot niya kay Sandra. At sa kanyang mga anak. Naiwan si Gabby sa kama, ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang isip ay parang ginigera. Ang mga salita ni Sandra ay patuloy na umalinggaw sa kanyang tainga, bawat isa ay tila patalim na tumatarak sa kanyang puso. Hindi ko ipapahamak ang mga anak ko sa'yo. Ang galit sa mga mata ni Sandra ay totoo, at alam niya na nagmula ito sa matinding sakit na dulot niya. Ang apat na mukha ng kanyang mga anak ay naglalaro sa kanyang isip, at ang ideya na lumaki sila nang wala siya ay halos sumira sa kanya. Isang matalim na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto ay bumukas, at pumasok ang isang matandang lalaki, matikas at may mapangahas na tingin. Nakasuot ito ng mamahaling barong, at ang kanyang presensya ay tila bumalot sa buong silid. Si Don Ramon Garcia, ang kanyang lolo. Gabby, bungad ni Don Ramon, ang kanyang boses ay malakas at walang bahid ng pag-aalala. Anong nangyayari sa'yo? Nagpapakamatay ka ba? Napaupo ng maayos si Gabby, pilit na pinipigilan ang galit. Lolo, may sakit po ako. Sakit? Ito ba ang resulta ng pagiging iresponsable mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na alagaan mo ang sarili mo, na unahin ang negosyo, hindi ang paglalakwatsa. Naramdaman ni Gabby ang matinding pagkadismaya. Hindi man lang nag-aalala ang lolo niya sa kalagayan niya. Ang mahalaga lang ay ang pangalan ng kanilang pamilya. At ang babaeng iyon, sabi ni Don Ramon, tumingin kay Gabby ng matalim, si Iggy Reyes. Narinig ko na siya ang doktor mo. At narinig ko rin ang mga bulungan. Naniga si Gabby. Anong bulungan, lolo? Na siya raw ang dating nobya mo. At ang mas malala, na mayroon kayong mga anak na hindi mo alam. Totoo ba yon, Gabby? Tumahimik si Gabby. Hindi siya makasagot. Kung gayon, totoo nga, galit na sabi ni Don Ramon. Ano ito, Gabby? Hindi ka lang iresponsable sa negosyo, pati sa buhay mo. May mga anak ka sa isang ordinaryong babae. Hindi ito pwedeng mangyari. Lolo, mga anak ko po sila, sigaw ni Gabby, sa kabila ng kanyang kahinaan. At si Sandra, hindi siya ordinaryong babae. Siya ang pinakamatalino at pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Ngumiti si Don Ramon, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng paghamak. Matalino? Malakas? Kung gayon, bakit niya itinago ang mga batang iyon sa'yo sa loob ng 6 na taon? Hindi ba para gamitin ka sa huli? Nagulat si Gabby. Hindi niya naisip ang posibilidad na iyon. Ngunit agad niyang itinataboy ang ideyang iyon. Kilala niya si Sandra. Hindi siya gagawa ng ganito. Hindi po totoo yan, lolo. Sos! Kilala ko ang mga tulad niya, Gabby. Mga babaeng naghahanap lang ng oportunidad. May paraan ako para tapusin ang gulo na ito. Nagmamadaling lumabas si Don Ramon. Hindi nagtagal, nakita ni Gabby na papunta ito sa direksyon ng opisina ni Sandra.
Naramdaman niya ang matinding kaba. Alam niyang gagawa ng masama ang lolo niya. Samantala, abala si Sandra sa kanyang opisina, sinusuri ang mga resulta ng lab test ng iba pang pasyente. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi ni Sandra. Bumukas ang pinto at iniluwa si Don Ramon Garcia. Nanigas si Sandra. Kilala niya ang lalaking ito. Siya ang dahilan kung bakit naglaho si Gabby. Siya ang taong kinatatakutan niya noon. Reyes, bungad ni Don Ramon, ang kanyang boses ay tila honey, ngunit may bahid ng kamandag. Mayroon tayong kailangan pag-usapan. Ano po iyon, Dinky Garcia, sagot ni Sandra, pilit na pinananatili ang kanyang kalmado. Umupo si Don Ramon sa tapat ni Sandra, ang kanyang mga mata ay matalim. Diretsahan na tayo, Reyes. Alam ko na ang tungkol sa mga anak na iyon. At alam ko rin na sila ang mga anak ng apo ko, si Gabriel. Naramdaman ni Sandra ang paglamig ng kanyang dugo. Paano niya nalaman? Ang posisyon mo bilang doktor ni Gabriel ay isang malaking kompromiso. Hindi ito maganda sa pangalan ng ospital, at lalo na sa aming pamilya, sabi ni Don Ramon. Kaya narito ako upang mag-alok sa iyo ng solusyon. Kinuha ni Don Ramon ang isang envelope mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Isang malaking halaga iyan, Reyes. Sapat na para mabuhay ka at ang iyong mga anak ng komportable. Kasama na riyan ang scholarships para sa kanila hanggang kolehiyo. Sa isang kondisyon. Tiningnan ni Sandra ang envelope. Hindi niya kinuha. Anong kondisyon, Ingrid Garcia? Umalis ka. Lumayo ka kay Gabriel. At kalimutan mo na siya at ang mga anak na iyon ay may kinalaman sa pamilya de los Santos. Sa madaling salita, maglaho ka. Tulad ng dati. Ang ngiti ni Don Ramon ay nakakatakot. Naramdaman ni Sandra ang matinding galit. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ingrid Garcia, hindi ko po ibebenta ang mga anak ko. Hindi ko po ibebenta ang pagkatao ko. At lalong hindi ko po iiwan si Gabby. Hindi na siya ang Gabby na nakilala ko noon. Tumayo si Don Ramon, ang kanyang mukha ay naging galit. Kung gayon, pipilitin kitang umalis. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lisensya. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahang ospital. Sisirain ko ang pangalan mo. Subukan niyo po, Dinky Garcia, matapang na sabi ni Sandra, tumayo at hinarap si Don Ramon. Hindi ko po hahayaan na saktan niyo ang mga anak ko. At hindi ko po hahayaan na sirain niyo ang buhay ni Gabby. Siya ang pasyente ko. At ako ang doktor niya. Makikita natin, Reyes. Makikita natin, sabi ni Don Ramon at lumabas ng opisina. Samantala, bumalik si Don Ramon sa kwarto ni Gabby. Gabby, sabi ni Don Ramon, ang kanyang tinig ay malamig. Kung ipipilit mo ang babaeng yan, mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang mana mo. Ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya ay mawawala sa iyo. At sisiguraduhin kong wala kang matatanggap sa akin ni isang kusing. Mananatili kang nakakabit sa makinang iyan habang buhay. Tiningnan ni Gabby ang lolo niya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Huwag niyo akong subukan, lolo. Hindi na ako ang Gabby na kilala niyo. Hindi na ako aatras. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom, pakiramdam niya ay handa siyang lumaban, kahit sa kanyang sariling pamilya, para sa Sandra at sa kanyang mga anak. Naiwan si Gabby sa kanyang kwarto, ang mga salita ng lolo niya ay patuloy na umalingaw sa kanyang isip. Ang banta ng pagkawala ng lahat ay hindi na mahalaga sa kanya. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Sandra at ang kanyang mga anak. Ngunit ang isang tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanya, paano nangyari ang lahat? Bakit siya umalis? At bakit hindi siya nakahanap ng paraan para makontak si Sandra? Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng husto. Sinubukan niyang balikan ang lahat ng detalye bago sila maghiwalay ni Sandra. Naalala niya ang biglang paglamig ng relasyon nila. Ang mga pagdududa na pilit na ipinapasok sa kanyang isip ng mga taong malapit sa kanya. She's not good for you, Gabby. She's just after your money. Hindi siya ang tipo ng babae na pakakasalan mo. Hindi siya galing sa ating mundo. Ang mga salitang iyon ay tila bumalik sa kanya, isang mapait na paalala ng kanyang kahinaan. Naalala niya ang mga tawag na hindi nasagot, ang mga mensahe na hindi niya nakuha.
O kaya, ang mga mensahe na hindi niya inunawa ng tama. Pumikit si Gabby. Handa na siyang alalahanin ang lahat, kahit gaano pa kasakit. Naalala niya ang isang gabi, ilang araw bago siya umalis. Mayroon siyang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nagpakilala ito bilang kikaibigan ni Sandra, at sinabing may iba na raw si Sandra. Na nakita raw niya itong may kasamang ibang lalaki. Noong mga panahong iyon, nag-aaway din sila ni Sandra dahil sa mga isyong pangnegosyo na ginawa ng lolo niya na nauwi sa hindi nila pagkakaintindihan. Dahil sa kanyang pagiging mainitin ang ulo at kawalan ng tiwala, agad siyang naniwala. Hindi na niya ito kinumpirma kay Sandra. Nagpadala siya ng isang text message, puno ng galit at sakit, na sinasabing tapos na sila. Hindi siya naghintay ng sagot. Sumakay siya sa unang flight papuntang ibang bansa at iniwan ang lahat. Naalala niya ngayon ang pamilyar na pangalan ng kanyang lolo na lumabas sa isip niya. Ang matinding pagnanais ni Don Ramon na magpakasal siya sa isang babaeng mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Ang pagtutol ng kanyang lolo sa relasyon nila ni Sandra. Lahat ay tila nagkakaroon ng saysay ngayon. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Si Aling Nena, ang matandang tindera ng kape malapit sa apartment ni Sandra noon. Matagal na niyang kakilala ito. Si Aling Nena ang madalas nakausap ni Sandra kapag naglalakad-lakad ito sa umaga. Kinuha ni Gabby ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit niyang hinanap ang numero ni Aling Nena sa kanyang lumang contacts. Matagal bago niya ito nahanap. Aling Nena, si Gabby po ito. Gabby? Ikaw nga ba yan? Diyos ko, akala ko hindi na kita makakausap pa. Boses ni Aling Nena sa kabilang linya, puno ng pagkabigla at tuwa. Aling Nena, may gusto po akong itanong. Tungkol po kay Sandra. Matapos po akong umalis, mayroon po ba siyang naiwan na mensahe para sa akin? O may nakita po ba kayong kakaiba? Tahimik sa kabilang linya. Saka nagsalita si Aling Nena, ang boses ay puno ng pighati. Nako, iho, halos araw-araw siyang pumupunta rito noon, naghihintay sa'yo. Nandoon siya sa bench, umaasa na darating ka. Nagtanong siya kung may naghanap ba sa kanya. Kung may sulat. Kung may tawag. Walang-wala. Nanikip ang dibdib ni Gabby. Wala. Pero may isa. Isang beses may dumating na babae. Nako, iho, napakagandang babae, sosyal. Tinanong niya kung kilala niya raw si Sandra. Tapos nag-iwan siya ng sulat. Para raw sa'yo, Gabby. Pinabasa niya kay Sandra at nako, ang sakit ng mukha ni Sandra noon. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Naramdaman ni Gabby ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib. Isang babae. Isang sulat. Ang pangitain ng lolo niya ay lumabas sa kanyang isip. Aling Nena, naalala niyo po ba ang sulat na yon? At ang babae? Aba, hindi ko makakalimutan. Basta, ang sulat, ang nakasulat, wag mo na akong hanapin. May bago na ako. Masaya na ako nang wala ka. Ganun ang sabi. Tapos may pirma niya raw, si Sandra. Alam ko naman hindi iyon sulat ni Sandra. Hindi ganoon ang sulat ng bata. At hindi ganoon ang boses niya. Nanginginig ang mga kamay ni Gabby. Ang lahat ay tila nagkakaroon ng saysay. Ang pagdududa niya noon ay nilikha. Naniwala siya sa kasinungalingan. Iniwan niya si Sandra dahil sa isang peking sulat. Aling Nena, mayroon pa po ba kayong ibang alam? Meron, iho. Ang babaeng yon bumalik pagkatapos ng ilang linggo. Hinahanap ka niya. Pero wala ka na. Tapos sinabi niya sa akin na umalis ka na raw. Hindi mo raw siya mahal. At may kasama ka na raw na iba. Bumagsak ang tablet ni Gabby sa kama. Ang lahat ng kanyang mga ginawa noon ay tila isang malaking pagkakamali. Ang kanyang katangahan. Ang kanyang pagiging madaling maniwala. Aling Nena, salamat po, sabi ni Gabby, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat po sa impormasyon. Pinatay ni Gabby ang tawag. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya ng labis. Ang lahat ng kanyang mga aksyon noon ay dahil sa maling impormasyon.
Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanang lumaki ang kanyang mga anak nang wala siya. Lumaki sila nang hindi niya nakikita ang kanilang paglaki, ang kanilang mga unang hakbang, ang kanilang mga unang salita. Ang lahat ng iyon ay nawala sa kanya dahil sa kasinungalingan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya. Isang larawan. Isang lumang larawan ni Sandra, nakatayo sa harap ng kanyang dating apartment, halatang buntis, at may nakasulat na, "Welcome to the world, dear little angels. Soon, you'll meet your mama Sandra." Ang pangalan ni Mayumi ang nakasulat sa ibaba ng litrato. Isang lumang post ni Mayumi sa social media na nakuha ng nag-iispya. Kinilabutan si Gabby. Kung kailan siya nagsisimulang magkaroon ng pag-asa, heto at may bago na namang twist. Ang mensaheng ito, na tila nagmula sa nakaraan, ay nagpapatunay na mayroon talagang nagmanman kay Sandra. At ang petsa ng post ay nagkumpirma na buntis nga si Sandra ng panahong umalis siya. "Pinaikot lang ako," Gabby, ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. At isang pangalan ang pumasok sa kanyang utak, Don Ramon Garcia. Alam niyang ang lolo niya ang may kagagawa nito. Ang galit ay dumaloy sa kanyang katawan, mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang bato. Hindi mapakali si Gabby. Ang kanyang isip ay patuloy na gumugulo sa mga natuklasan niya. Ang peke na sulat. Ang mga kasinungalingan. Ang lolo niya. Ang lahat ay tila nagkakasama-sama upang buuin ang isang masakit na katotohanan. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay kausapin si Sandra. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang bawiin ang tiwala ni Sandra, kahit gaano pa ito kahirap. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sandra. Matagal bago sumagot si Sandra, at ang kanyang boses ay malamig at puno pa rin ng galit. "Anong kailangan mo, D.F. De Los Santos?" tanong ni Sandra. "Sandra, kailangan nating mag-usap. Personal. Tungkol sa nakaraan. Mayroon akong kailangan mong malaman," pilit ni Gabby, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Wala na tayong pag-uusapan, Gabby. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin." "Hindi, Sandra. Mayroon pa. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit 10 minuto lang." Naramdaman ni Gabby ang pag-aatubili ni Sandra. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang walang katapusang pagsubok. Sa wakas, nagsalita si Sandra, ang kanyang boses ay puno ng pagod. "CJ. Sa opisina ko." Ngayon. Agad na binaba ni Sandra ang telepono. Alam niyang kailangan niyang harapin ito. Hindi niya maaaring takasan ang katotohanan habang buhay. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na si Gabby sa harap ni Sandra sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nakahanda si Sandra, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. "Anong kailangan mong sabihin, Gabby?" tanong ni Sandra, ang kanyang tinig ay malamig. "Sandra, alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita ng sobra. At walang salita ang makakapagbura sa sakit na iyon." Simula ni Gabby, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ngunit kailangan mong malaman na may nagmanipula sa atin. Hindi ko alam na buntis ka. At hindi ako umalis ng walang dahilan." Ikinuwento ni Gabby ang lahat. Mula sa text message mula sa ikaibigan ni Sandra na nagsasabing may iba na ito, hanggang sa paglitaw ng babae na nag-iwan ng pekeng sulat na sinasabing galing kay Sandra. Ikinuwento niya ang pagdududa na pilit na ipinasok sa kanyang isip. Habang nagsasalita si Gabby, binuksan niya ang kanyang wallet at kinuha ang isang lumang, kupas na piraso ng papel. Isang photocopy ng pekeng sulat. "Ito ang sulat na natanggap ko. Sinabi nila na galing sayo. Na ayaw mo na sa akin." Nilahad ni Sandra ang kamay niya, kinuha ang sulat at tinitigan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang sulat kamay ay hindi sa kanya. Ang mga salita ay hindi mga salita niya. Naalala niya ang mga galit na mensahe na natanggap niya mula sa Gabby noon na ngayon ay nagkakaroon ng saysay. "Hindi ito ako," bulong ni Sandra, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. "Hindi ko ito sinulat. At ang mga mensahe na natanggap ko mula sa iyo puro galit. Sinabi mo na ayaw mo na ako. Na ayaw mo sa akin at sa baby.
Pero hindi naman ako nag-text sa'yo ng ganito. May nagpalit ng mga mensahe, Sandra. May gustong sirain ang relasyon natin. At alam ko na kung sino ang may kagagawa nito. Ang mga mata ni Gabby ay nagpakita ng galit. Ang lolo ko, Sandra. Gusto niya akong ipakasal sa isang babaeng mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Hindi niya gusto ang relasyon natin. Naiwang tulala si Sandra. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pighati, ay tila unti-unting napapalitan ng pagkabigla. Si Gabby ay biktima rin. Isang biktima ng manipulasyon. Ang lahat ng sakit na dinanas niya ay hindi dahil sa pag-iwan ni Gabby, kundi dahil sa kasinungalingan. Pero paano, bulong ni Sandra? Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang lahat. Ngunit alam kong ginawa niya. At patawarin mo ako, Sandra. Patawarin mo ako sa pagiging tanga. Sa pagiging madaling maniwala. Sa pag-iwan sa'yo. Sa pag-iwan sa mga anak natin. Ang mga mata ni Gabby ay puno ng luha. Naramdaman ni Sandra ang paglambot ng kanyang puso. Ang galit na matagal na niyang pinanghahawakan ay unti-unting nawawala. Ngunit mayroon pa ring isang malaking pader sa pagitan nila. Kung totoo man ang sinasabi mo, paano mo ipapaliwanag ang 6 na taon? Ang paghihirap ko at ng mga anak ko, tanong ni Sandra, ang kanyang tinig ay malalim, puno pa rin ng sakit. Ang lahat ng panahong lumaki sila nang wala ka. Ang lahat ng gabing umiyak ako dahil sa pagod at takot. Hindi mabubura ng isang paliwanag ang lahat ng iyon, Gabby. Tiningnan ni Gabby si Sandra, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. Hayaan mo akong patunayan. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong bayaran ang lahat ng sakit na dinulot ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Sandra. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Ang mga salita ni Gabby ay nagpaikot sa isip ni Sandra. Ang kanyang puso ay nahati. Ang isang bahagi ay gusto siyang bigyan ng pagkakataon. Ang isa naman ay takot na masaktan muli. Ang opisina ni Sandra ay naging saksi ng isang bagong yugto. Hindi na ito ang malamig na silid ng profesionalismo, kundi ang lugar kung saan unti-unting lumalambot ang matigas niyang puso. Matapos ang pag-amin ni Gabby, tila gumaan ang kanyang dibdib, ngunit ang pagdududa at pag-iingat ay naroon pa rin. Sige, Gabby, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay malalim ngunit hindi na kasing lamig. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero sa isang kondisyon, magiging maingat ako. At kung sakaling masaktan mo ulit ang mga anak ko, o ako sisiguraduhin kong hindi mo na kami makikita pa. Nagliwanag ang mukha ni Gabby. Salamat, Sandra. Salamat. Hinding-hindi ko na kayo bibigyan. Pangako. Nagsimula ang bagong yugto. Sa mga sumunod na araw, pinayagan ni Sandra si Gabby na makipag-ugnayan sa mga bata, ngunit sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagbabantay. Sa simula, nag-aatubili pa ang mga bata. Sino ba ang lalaking ito na biglang sumulpot at sinasabing siya ang kanilang ama? Hello, mga pre, bati ni Gabby sa 4 na kambal na nakaupo sa sofa sa waiting area ng ospital habang nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Ako si Papa Gabinyo. Si Joaquin, ang panganay, ang unang nagsalita. Papa Gabby? May papa na po ba kami? Ngumiti si Gabby, isang iting puno ng pighati at pag-asa. Wala pa, anak. Pero kung papayagan niyo akong maging papa niyo, susubukan kong maging pinakamagaling na papa sa mundo. Nag-alinlangan pa ang mga bata, ngunit unti-unti, naramdaman nila ang sinseridad sa boses ni Gabby. Sinubukan ni Gabby na kausapin sila, magkwento at maglaro. Kahit mahina pa siya, pilit siyang bumabangon para lang makalaro ang mga bata. Nagdala siya ng mga laruan at aklat. Nagkwento siya ng mga fairy tale na tila nagbalik sa kanyang pagkabata. Si Sandra ay nakaupo sa isang tabi, pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang puso ay kumikirot. Nakita niya ang kagalakan sa mukha ng kanyang mga anak. Ang bawat tawa, bawat ngiti, ay tila nagpapakita ng isang hinaharap na posibleng maging buo. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Takot na muli silang iwanan. Takot na masaktan ang kanyang mga anak. Isang araw, habang naglalaro sina Gabby at ang mga bata sa labas ng ospital, biglang nanghina si Gabby. Napahawak siya sa kanyang tagiliran at muntik nang matumba. Agad siyang inalalayan ni Sandra. Gabby. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sandra, puno ng pag-aalala.
Okay lang ako, Sandra. Nahihilo lang ako ng kaunti, sabi ni Gabby, pilit na ngumiti. Dinala ni Sandra si Gabby pabalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang kondisyon ay lumaalala. Ang dialysis ay hindi na sapat. Kailangan na niya ng transplant sa lalong madaling panahon. Ang balita tungkol sa pagiging malapit ni Gabby at Sandra ay nakarating din kay Don Ramon. Nagalit ang matanda. Isang hapon, pumunta siya sa ospital, diretso sa kwarto ni Gabby. Gabby, galit na sabi ni Don Ramon. Ano ang ginagawa mo? Bakit mo hinahayaan ang babaeng iyon na lapitan ka? At ang mga bata? Iniwan mo na ba ang lahat para sa kanila? Lolo, hindi po ito oras para sa inyo. May sakit po ako, sabi ni Gabby, pilit na pinipigilan ang galit. Sakit? Ito ang bunga ng iyong pagsuway. Kung hindi ka lang sana lumapit sa babaeng iyon, hindi ka sana nagkakaganyan. Pumasok si Sandra sa kwarto. Edwith Garcia, pakiusap, nasa ospital po tayo. Hindi po ito lugar para magtalo. Ikaw, sigaw ni Don Ramon, itinuro si Sandra. Ikaw ang salot sa buhay ng apo ko. Dahil sa'yo, nawawala sa kanya ang lahat. Alam kong ginagamit mo lang siya. Alam kong ang gusto mo lang ay ang pera niya. Hindi po totoo yan, matapang na sabi ni Sandra. Nandito po ako para tulungan si Gabby. Hindi ko po siya sinasamantala. Tingnan natin, Ed Reyes. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa lahat ng ginawa mo, banta ni Don Ramon at galit na lumabas ng kwarto. Pag-alis ni Don Ramon, huminga ng malalim si Sandra. Naramdaman niya ang matinding pagod. Ang lahat ng presyon ay tila bumabagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang damdamin ay ginugulo ng pag-aalala, pag-asa at takot. Habang papalabas siya sa kwarto ni Gabby, nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na nagmamadaling lumabas mula sa emergency room. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Narinig niya ang code blue. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sandra. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Lumapit siya sa nurse station. Anong nangyari? Si M. de los Santos po, Ed Reyes. Bigla po siyang inatake. Dinala po siya sa EUC. Nagmadali si Sandra patungo sa emergency room. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pumasok siya sa ECV, nakita niya si Gabby sa kama, ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang mga doktor ay nagmamadaling gumawa ng kung ano. Nakatitig si Sandra kay Gabby. Ang kanyang mukha ay maputla, halos walang buhay. Ang mga monitor ay nagpapalabas ng mga alarm. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Ed Reyes, masama ang kalagayan ni Amy de los Santos. Ang kanyang mga bato ay tuluyan ng bumigay. Kailangan niya ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi na siya magtatagal. Naiwang tulala si Sandra. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng pag-asa ay tila nawala. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sakit na dinanas niya noon. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, wala na siyang lakas para pigilan ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sandra nang marinig niya ang balita mula sa doktor. Ang mga salitang hindi na siya magtatagal ay umalinggaw sa kanyang isip, tila isang nakakabinging sirena. Si Gabby, ang lalaking minsan niyang minahal at kinasusuklaman, ay ngayon nasa bingit ng kamatayan. At ang tanging paraan para mabuhay siya ay isang kidney transplant na wala namang donor. Pumasok si Sandra sa intensive care unit, kung saan inilipat si Gabby. Nakahiga siya sa kama, payat na payat, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang tunog ng mga makina ay nagpapahiwatig ng kanyang patuloy na pakikipaglaban. Gabby, bulong ni Sandra, hinawakan ang malamig na kamay nito. Iminulat ni Gabby ang kanyang mga mata, mahina at malabo. Sandra D. Gabby, kailangan mo ng transplant, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakasama na ng kalagayan mo. Ngumiti si Gabby, isang mapait na ngiti. Alam ko. Nararamdaman ko. Ito na siguro ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mariing sabi ni Sandra. Makakahanap tayo ng donor. Hindi kita susukuan. Ngunit sa loob-loob ni Sandra, nawawala na rin siya ng pag-asa.
Ilang araw na siyang naghahanap ng compatible donor, ngunit wala pa rin. Tinawagan na niya ang lahat ng koneksyon niya sa medical field. Lahat ay walang resulta. Tinawagan niya si Mayumi. Mayumi, wala pa rin kaming mahanap na donor. Lumalala na ang kalagayan ni Gabi. Anong gagawin ko? Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sandra, kalma lang, sabi ni Mayumi. Huwag kang sumuko. Tulungan kitang maghanap. Kailangan niya kayo. Kailangan siya ng mga bata. Pumikit si Sandra. Ang mga mukha ng kanyang mga anak ay naglalaro sa kanyang isip. Gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong makilala ang kanilang ama. Gusto niyang magkaroon sila ng buong pamilya. Habang abala sila sa paghahanap, dumating si Don Ramon. Hindi siya pumasok sa kwarto ni Gabi, ngunit hinarap niya si Sandra sa hallway. Reyes, bungad ni Don Ramon, ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng paghamak. Narinig ko ang kalagayan ng apo ko. At alam kong naghahanap kayo ng donor. Tama po, sagot ni Sandra, ang kanyang mga mata ay matalim. Kung gayon, mayroon akong solusyon, sabi ni Don Ramon. Handa akong magbigay ng malaking halaga sa sinumang magiging donor. Pero may kapalit. Kinabahan si Sandra. Alam niyang hindi maganda ang sasabihin ni Don Ramon. Kapag gumaling na si Gabriel, aalis ka sa buhay niya. Hindi ka na magpapakita sa kanya at sa mga anak. Palalabasin natin na ikaw ang sumuko, na ikaw ang nag-iwan sa kanya. At sa mga anak, diretsong sabi ni Don Ramon, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Sa ganitong paraan, mananatiling malinis ang pangalan ng aming pamilya. At hindi na kayo magiging balakid sa kinabukasan ng apo ko. Naramdaman ni Sandra ang matinding galit. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi ko po gagawin yan, Lynn Garcia. Hindi ko po ibebenta ang mga anak ko at ang aming pamilya. Kung gayon, makikita natin kung gaano katagal mabubuhay ang apo ko. Ngumiti si Don Ramon, isang nakakatakot na ngiti. At sisiguraduhin kong sa oras na lumabas siya rito, makakalimutan niya ang lahat tungkol sa'yo. At sa mga anak mo. Hindi mo rin kailangang hanapin ang donor. Alam kong mahihirapan kang humanap ng kompatible sa kanya. At kapag namatay siya, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap mula sa kanya. Bakit po ninyo ginagawa ito? Tanong ni Sandra, ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa pangalan ng aming pamilya, sagot ni Don Ramon. At para sa kinabukasan ng apo ko. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Umalis si Don Ramon. Naiwan si Sandra na nag-iisa, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang banta ni Don Ramon ay totoo. Alam niyang kayang gawin ng matanda ang lahat. Bumalik si Sandra sa kwarto ni Gabi. Nakita niya ang mahina nitong katawan. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi niya kayang iwanan si Gabi. Hindi niya kayang iwanan ang mga anak niya. Sandra di. Tawag ni Gabi. May tumawag ba para sa akin? Tungkol sa donor. Umiling si Sandra. Wala pa, Gabi. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ngunit sa kanyang kalooban, nawawala na rin siya ng pag-asa. Ang oras ay naubos na. At ang buhay ni Gabi ay nakasalalay sa isang himala. Habang nag-iisip si Sandra, biglang tumunog ang telepono ni Gabi. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ni Gabi ang tawag at narinig ni Sandra ang mga salita ni Don Ramon. Narinig ko na ang desisyon mo, Gabi. Kung magpapatuloy ka sa babaeng yan, wala kang matatanggap sa akin. Walang mana. Wala kang kasing-kasing na pera. At sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Gabi. Tumingin siya kay Sandra, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Sandra, ingatan mo ang sarili mo di. Bulong niya. May pinaplano ang lolo ko. Pakiramdam ko, hindi lang ako ang target niya. Ang mga salita ni Gabi, Sandra, ingatan mo ang sarili mo di. Ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Sandra. Ang banta ni Don Ramon ay totoo at alam niyang hindi ito nagbibiro. Ngunit sa gitna ng lahat ng takot at pag-aalala, may isang bagay na mas matimbang, ang buhay ni Gabi. Ang buhay ng ama ng kanyang mga anak. Napakasakit makita si Gabi na nakahiga sa halos walang buhay. Ang kanyang mga bato ay tuluyan ng bumigay at ang tanging pag-asa ay ang mabilis na paghahanap ng donor.
Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay tila isang walang katapusang paghihintay. Isang gabi, habang nagbabantay si Sandra kay Gabby, napansin niya ang isang larawan sa gilid ng kanyang kama. Larawan ng 4 niyang anak na ibinigay niya kay Gabby ilang araw na ang nakakaraan. Tinitigan niya ang bawat mukha. Ang bawat isa ay may bahagi ni Gabby. At biglang may naisip si Sandra. Isang huling pag-asa. Paano kung di? Bulong niya sa sarili, paano kung isa sa kanila ang kompatible? Kinabahan si Sandra. Ang ideyang iyon ay nakakatakot. Hindi niya gustong isa panganib ang buhay ng kanyang mga anak. Ngunit kung ito lang ang tanging paraan para mabuhay si Gabby. Kinabukasan, kinausap ni Sandra ang kanyang co-fellow na si Iki Alcantara. Alcantara, mayroon akong kailangan mong gawin. Gusto kong itest ang 4 na anak ko para sa tissue and blood matching kay E. De Los Santos. Nagulat si Iki Alcantara. Reyes? Sigurado po kayo? Delikado po iyan sa mga bata. Alam ko, sagot ni Sandra, ang kanyang boses ay malalim. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Nangingibabaw ang pangangailangan. Ang buhay ni Gabby ang nakasalalay dito. Kinausap ni Sandra ang kanyang mga anak. Ipinaliwanag niya sa kanila sa paraang maiintindihan nila na may sakit si Papa Gabby at kailangan niya ng tulong para gumaling. Ang mga bata, na nooy nagsisimula ng mahalin ang kanilang ama, ay agad na pumayag. Gusto po namin tulungan si Papa Gabby, Mama, sabi ni Joaquin, ang panganay. Gusto po namin maging okay siya. Habang isinasagawa ang mga test, nagdasal si Sandra. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang resulta. Ito ang huling pag-asa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Hawak ni Sandra ang envelope, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Compatible. Si Joaquin, ang panganay sa 4 na kambal, ay may perpektong pagtutugma sa tissue at blood ni Gabby. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Sandra. Halos himatayin siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Tuwa na may pag-asa si Gabby. O takot na isusugal niya ang buhay ng kanyang anak. Sa gulo ng kanyang isip, hindi niya napansin ang pagdating ni Don Ramon. Nakarinig pala ito ng bulungan tungkol sa mga test. Reyes, bungad ni Don Ramon, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paghamak. Narinig ko ang balita. Gusto mong gamitin ang anak mo para sa kapakanan ng apo ko. Hindi ka lang pala matakaw sa pera, pati na rin sa atensyon. Ginagamit mo ang anak mo para lang mapanatili si Gabriel sa iyo. Hindi po totoo yan, Dingy Garcia, sigaw ni Sandra, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ginagawa ko ito para sa buhay ni Gabby. At para sa kinabukasan ng mga anak ko. Kinabukasan? Ang kinabukasan ng apo ko ay mawawala sa sandaling ipilit mo ang sarili mo sa kanya. At ang bata? Hindi mo ba iniisip ang posibleng komplikasyon sa kanya? Wala ka bang puso? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, umasok si Joaquin sa hallway, patungo sa kwarto ni Gabby. Narinig niya ang bahagi ng pag-uusap. Mama! Papa Gabby, sabi niyo po, may sakit si Papa Gabby. Kailangan niya po ng bahagi ng katawan para gumaling siya, sabi ni Joaquin, lumapit kay Sandra at hinawakan ang kamay niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Gusto ko po, Mama. Gusto ko pong ibigay sa kanya ang bahagi ko para gumaling si Papa Gabby. Naiwang tulala si Sandra. Tiningnan niya si Joaquin, ang kanyang mukha ay puno ng inosensya at pagmamahal. Ang kanyang puso ay nabiyak. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na delikado ang ginagawa niya? Paano niya tatanggihan ang isang bata na handang magsakripisyo para sa kanyang ama? Tumakbo si Joaquin sa kwarto ni Gabby, na ngayon ay gising na at nakikinig sa kanilang pagtatalo. Lumapit si Joaquin sa kama ni Gabby, hinawakan ang kamay niya. Papa Gabby, sabi ni Mama, kailangan mo ng bahagi ng katawan para gumaling ka. Gusto ko, Papa. Gusto kong ibigay sa iyo ang bahagi ko. Naiwang tulala si Gabby. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi niya kayang tanggapin ang ganitong sakripisyo mula sa kanyang anak. Lalo na mula sa isang bata na hindi man lang niya nakilala sa loob ng 6 na taon.
Naiwang tulala si Sandra sa harap ni Joaquin at Gabby. Ang mga salita ng kanyang anak, ang inosenteng pag-aalay nito ng sarili, ay tila punyal na tumagos sa kanyang puso. Hindi niya kayang hayaang sumailalim ang kanyang anak sa isang operasyon na may malaking panganib. Ngunit paano kung ito lang ang tanging pag-asa? Joaquin, anak, hindi, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya para pantayan ang anak. Masyado kang bata para dyan. Delikado yan. Pero mama, gusto ko pong tulungan si Papa Gabby, sabi ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tinignan ni Sandra si Gabby. Nakatitig din ito kay Joaquin, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Hindi, Joaquin, sabi ni Gabby, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi. Hindi ko hahayaan na masaktan ka para sa akin. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong sakripisyo. Niyakap ni Sandra si Joaquin ng mahigpit. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang isang bahagi niya ay gustong sumuko, ngunit ang isa naman ay pilit na lumalaban. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan, sabi ni Sandra, tumayo at tinignan si Gabby. Hindi tayo susuko. Lumabas si Sandra sa kwarto ni Gabby, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tumawag siya kay Mayumi. Mayumi, may compatible donor na si Gabby. Si Joaquin. Pero ayaw kong hayaan. Kailangan nating makahanap ng ibang donor. Ngayon na. Sandra, mahirap yan, sabi ni Mayumi. Pero sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. I-check natin lahat ng posibleng kakilala at koneksyon. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa ospital tungkol sa compatible donor. Nakarating din ito kay Don Ramon. Kinabukasan, lumitaw si Don Ramon sa ospital, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Diretso siyang pumunta sa opisina ni Sandra. Ed Reyes, bungad ni Don Ramon, ang kanyang tinig ay matalim. Narinig ko ang balita. Gusto mong ipasakripisyo ang anak mo. Hindi ka ba talaga titigil? Garcia, hindi ko po hahayaan na masaktan ang anak ko. At hindi ko po hahayaan na mamatay si Gabby, matapang na sabi ni Sandra. Kung gayon, ano ang plano mo? Walang ibang compatible donor, sigaw ni Don Ramon. At kahit magkaroon, alam kong hindi ka makakakuha ng donor sa ganitong kaigsing panahon. Wala ka ng pagpipilian, Ed Reyes. Kung ayaw mong gamitin ang anak mo, hahayaan mong mamatay ang ama niya. O kung ayaw mong mamatay ang apo ko, sumuko ka na lang sa akin. Nanigas si Sandra. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isipin mo, Ed Reyes, patuloy ni Don Ramon, ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Kung mamatay si Gabriel, mananatiling malinis ang pangalan ng aming pamilya. At hindi na kayo magiging balakid sa akin. Ngunit kung ipipilit mo ang sarili mo, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang lisensya mo. Ang trabaho mo. At ang kakayahan mong buhayin ang mga anak mo. Dahil wala akong pipiliin kundi sirain ka. Umalis si Don Ramon. Naiwang tulala si Sandra, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang banta ni Don Ramon ay totoo. Alam niyang kayang gawin ng matanda ang lahat. Ang buhay ni Gabby ay nakasalalay sa isang desisyon. Isang desisyon na makakapagpabago ng kanyang buhay at ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Sandra ang matinding pagod. Pumikit siya, pilit na iniisip ang lahat ng posibleng solusyon. Ngunit wala. Tila ba nasa isang maze siya na walang labasan. Dumating ang gabi. Hindi makatulog si Sandra. Naisip niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga tawa. At ang posibilidad na lumaki sila nang wala ang kanilang ama. O kaya, mawalan siya ng trabaho at hindi na niya sila masuportahan. Sa kanyang pag-iisip, biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang sarili. Paano kung siya ang maging donor? Kung siya ang kompatible? Alam niyang mayroon silang magkaparehong blood type. Ngunit ang kidney transplant ay isang malaking operasyon. At siya ang kailangan ng kanyang mga anak. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang kanyang rounds, kinausap ni Sandra si Ihi Alcantara. Alcantara, gusto kong sumailalim sa test para sa tissue and blood matching kay Amy De Los Santos. Nagulat si Ihi Alcantara. Reyes? Sigurado po kayo? Delikado po iyan sa inyo.
Alam ko, sagot ni Sandra, ang kanyang boses ay matatag. Pero kailangan kong malaman. Kung kompatible ako ang magiging donor. Kinabahan si Eve Alcantara, ngunit ginawa niya ang utos ni Sandra. Kinuha niya ang samples ni Sandra at agad na ipinadala sa laboratorio. Habang naghihintay si Sandra sa resulta, naramdaman niya ang matinding kaba. Ito ang kanyang huling baraha. Ang kanyang huling pag-asa. Kung siya ang kompatible, handa siyang isakripisyo ang lahat. Para kay Gabby. Para sa kanyang mga anak. Makalipas ang ilang oras, dumating ang tawag mula sa laboratorio. Hawak ni Sandra ang telepono, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Reyes, sabi ng boses sa kabilang linya. Mayroon po kaming resulta ng inyong test. At ikaw po ang compatible. Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Sandra. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Siya ang compatible. Siya ang magiging donor. Ang kanyang sakripisyo ay magbibigay ng buhay kay Gabby. Ngunit ano ang magiging kapalit nito sa kanya? At sa kanyang mga anak? Naiwang tulala si Sandra sa balitang siya ang compatible donor. Ang teleponong nalaglag mula sa kanyang kamay ay tila sumasalamin sa pagbagsak ng kanyang mga pananggalang. Siya ang magliligtas kay Gabby. Ang kanyang sariling bato ang magbibigay ng buhay sa lalaking minsan niyang sinumpa. Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanila na may isang mapanuksong ngiti. Nang marinig ang pagbagsak ng telepono, nagmamadaling lumapit si Eve Alcantara. Reyes? Ayos lang po ba kayo? Hindi sumagot si Sandra. Nakatitig lang siya sa kawalan, ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kompatible ako, Eve Alcantara. Ako ang kompatible. Nagulat si Eve Alcantara. Totoo po ba, Reyes? Ibig sabihin, pwede na tayong maghanda para sa operasyon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit si Sandra ay nanatiling tahimik. Ang ideya ng isang malaking operasyon ay hindi niya iniisip para sa kanyang sarili. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. Sino ang mag-aalaga sa kanila kung sakaling may mangyaring masama sa kanya? Reyes? May problema po ba? Tanong ni Eve Alcantara, napansin ang pag-aatubili ni Sandra. Wala. Wala akong problema, pilit na sabi ni Sandra. Kailangan lang nating magplano ng maigi. At hindi pa natin sasabihin kay Enif de los Santos. Hindi pa. Nagtaka si Eve Alcantara. Pero bakit po? Karapatan po niyang malaman. Kailangan ko ng oras, matigas na sabi ni Sandra. Kailangan ko ng oras para maghanda. Para sa lahat. Pakiusap, panatilihin nating sikreto ito sa ngayon. Bagamat nagtataka, sumunod si Eve Alcantara. Alam niyang may mabigat na pinagdadaanan si Sandra. Nagsimulang magplano si Sandra. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Kailangan niyang tiyakin na magiging maayos ang kanyang mga anak. Kinontak niya si Mayumi. Mayumi, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay mahina. Ako ang compatible donor ni Gabby. Tahimik sa kabilang linya. Saka nagsalita si Mayumi, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Ano? Sandra, sigurado ka ba sa desisyon mo? Delikado iyan. Alam ko. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Mayumi, kung may mangyari sa akin, ikaw ang mag-aalaga sa mga bata. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Naramdaman ni Mayumi ang panginginig sa boses ni Sandra. Sandra, huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging maayos ka. Malakas ka. At nandito lang ako para suportahan ka. Nagbigay ng mga instruksyon si Sandra kay Mayumi kung paano alagaan ang mga bata, kung ano ang mga kailangan nilang gawin, at kung saan naroon ang mahalagang dokumento. Nag-iwan din siya ng mga sulat para sa kanyang mga anak at para kay Gabby. Mga sulat na puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad, kung sakaling hindi siya makabangon mula sa operasyon. Ayon sa payo ni Eve Alcantara, kailangan pa rin ni Sandra na kausapin si Don Ramon. Kung mag-isa lang siya, susubukang hadlangan ng matanda ang operasyon. Kung hindi rin siya papayag, tuluyan na itong gagamit ng dahas. Sa kanyang huling pagtatangka, kinausap ni Sandra si Don Ramon.
Nagkita sila sa isang pribadong silid sa ospital. Ang mukha ni Don Ramon ay walang emosyon. Garcia, panimula ni Sandra, ang kanyang boses ay matatag. Nahanap na po namin ang compatible donor para kay Gabby. At ako po iyon. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon. Ngunit agad niyang tinago ang pagkabigla. Kung gayon, ano ang plano mo, Id Reyes? Gusto mong magpakabayani? Para lang mapanatili si Gabriel sa'yo. Hindi ko po ginagawa ito para sa sarili ko, Dean Garcia. Ginagawa ko ito para sa buhay ni Gabby. At para sa kinabukasan ng mga anak namin. Hindi ko po hahayaan na mamatay ang kanilang ama, matapang na sabi ni Sandra. At wala po kayong magagawa para pigilan ako. Huwag kang maging kampante, J.K. Reyes, sabi ni Don Ramon, ang kanyang tinig ay malamig. Mayroon pa rin akong paraan para sirain ka. At sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ngumiti si Sandra, isang mapait na ngiti. Subukan niyo po, Jim Garcia. Pero sa oras na iligtas ko ang buhay ng apo ninyo, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang lahat ng kasinungalingan at manipulasyon na ginawa niyo. At sisiguraduhin kong hindi niyo na muling mapipigilan ang apo ninyo na maging ama sa kanyang mga anak. Nanigas si Don Ramon. Natahimik siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula kay Sandra. Ang banta ni Sandra ay malinaw. Kung ipipilit niya ang kanyang gusto, mabubunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Kung gayon, ano ang gusto mo, D.K. Reyes? Tanong ni Don Ramon, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkadismaya. Tanggapin niyo po ang operasyon. At hayaan niyo po kaming magkaroon ng buhay na normal. Walang pakialamanan. Kung hindi, haharapin niyo po ang lahat ng kinatatakutan niyo, sagot ni Sandra. Umalis si Don Ramon na walang imik. Naramdaman ni Sandra ang pagod, ngunit mayroon ding bahagi ng kanyang sarili na naramdaman ang panalo. Hindi niya hahayaang muli siyang manipulahin. Pagkatapos noon, pumasok si Sandra sa kwarto ni Gabby. Nakita niyang gising ito. Gabby, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay malumanay. Mayroon akong sasabihin sa'yo. At sana matanggap mo ito. Ikinuwento ni Sandra kay Gabby ang tungkol sa kanyang pagiging compatible donor. Ang mukha ni Gabby ay nagulat, pagkatapos ay naging puno ng pagkabalisa. Hindi, Sandra. Hindi ko hahayaan, sigaw ni Gabby, pilit na bumangon. Masyado itong delikado sa'yo. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong sakripisyo. Paano ang mga bata kung may mangyari sa'yo? Gabby, walang ibang paraan, sabi ni Sandra. Hinawakan ang kamay niya. Ako lang ang kompatible. At kailangan mong mabuhay. Kailangan ka ng mga anak natin. Ako ang doktor mo, Gabby. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ang mga mata ni Gabby ay napuno ng luha. Niyakap niya si Sandra ng mahigpit. Salamat, Sandra. Salamat sa lahat. Nagsimula ang paghahanda para sa operasyon. Ang bawat sandali ay puno ng kaba at pagdarasal. Nagsimulang magpaalam si Sandra sa kanyang mga anak, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti, kahit na ang kanyang puso ay kumikirot. Mama, babalik ka po, di ba? Tanong ni Miguel, ang bunso. Niyakap ni Sandra ang kanyang mga anak ng mahigpit. Anak, babalik si Mama. Magiging maayos ang lahat. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi niya sigurado. Ang operasyon ay isang malaking panganib. At ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang pag-asa. Ang araw ng operasyon ay dumating. Ang simoy ng hangin sa umaga ay tila may dalang lamig na tumagos sa balat ni Sandra. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga posibleng mangyari. Ang kanyang mga anak ay nag-iiyak habang nagpapaalam siya, ngunit pinilit niyang umiti, pinapakalma ang kanilang mga takot. Hinatid ni Mayumi si Sandra sa operating room. Ang mukha ni Mayumi ay puno ng pag-aalala. Magiging maayos ka, Sandra. Malakas ka. Salamat, Mayumi, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay mahina. Alagaan mo ang mga bata. Pangako. Pumasok si Sandra sa operating room. Ang mga ilaw ay maliwanag at ang amoy ng antiseptics ay bumalot sa hangin. Humiga siya sa operating table, ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Sa huling pagkakataon, naisip niya ang kanyang mga anak at si Gabby. Ang kanyang sakripisyo ay para sa kanila.
Samantala, dinala din si Gabby sa operating room. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang isip ay gising. Alam niyang si Sandra ang kanyang donor. Ang pag-aalala para kay Sandra ay mas matindi pa sa takot niya sa operasyon. Magiging maayos ba siya, Dulcie? Tanong ni Gabby sa nurse. Gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin, Ginbif de los Santos, sagot ng nurse, pilit na ngumiti. Nagsimula ang operasyon. Ang bawat minuto ay tila isang walang katapusang paghihintay. Sa labas ng operating room, nagtipon ang pamilya ni Gabby. Naroon si Don Ramon, ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng pag-aalala, sa kabila ng kanyang pagiging matigas. Naroon din si Mayumi na may kasamang 4 na bata. Mama ni. Bulong ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sana maging okay si Mama Sandra. Niyakap ni Mayumi ang mga bata. Magiging okay ang mama nyo. Malakas ang mama nyo. Ang operasyon ay tumagal ng maraming oras. Sa loob, abala ang mga doktor. Ang bawat galaw ay maingat, ang bawat desisyon ay kritikal. Ang buhay ni Sandra at Gabby ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. 1 oras. 2 oras. 3 oras. Ang paghihintay ay nakakabingi. Tila ba ang oras ay bumagal? Sa wakas, pagkatapos ng 5 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang chief surgeon, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Successful po ang operasyon, sabi ng surgeon, ang kanyang boses ay malinaw. Matagumpay nating naisalin ang kidney ni Iggy Reyes kay Ginbif de los Santos. Sa ngayon, stable na po ang kanilang kondisyon. Ngunit kailangan pa rin natin silang bantayan ng maigi. Narinig ni Don Ramon ang balita. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang loob ay gumaan. Si Gabby ay buhay. Ngunit si Mayumi at ang mga bata ay nagalak. Niyakap nila ang isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Sabi ko sa inyo, magiging okay si Mama, sabi ni Joaquin, pilit na ngumiti, sa kabila ng luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, gising na si Gabby. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit naramdaman niya ang pagkakaiba. Ang sakit na matagal na niyang nararamdaman ay unti-unting nawawala. Ngunit ang kanyang isip ay kay Sandra. Kumusta si Sandra? Tanong niya sa nurse. Stable po ang kanyang kalagayan, Ginbif de los Santos. Ngunit kasalukuyan po siyang nagpapagaling pa sagot ng nurse. Nais ni Gabby na makita si Sandra. Gusto niyang pasalamatan ito. Gusto niyang iparamdam kung gaano siya nagpapasalamat sa kanyang sakripisyo. Pagkalipas ng ilang araw, inilipat na si Sandra sa isang regular na kwarto. Ang kanyang katawan ay nanghihina at naramdaman niya ang sakit ng operasyon. Ngunit ang kanyang isip ay kalmado. Nagtagumpay ang operasyon. Naligtas niya si Gabby. Pagpasok ni Gabby sa kwarto ni Sandra, huminga siya ng malalim. Nakita niya si Sandra na nakahiga sa kama, maputla, ngunit gising. Sandra di. Bulong ni Gabby, lumapit sa kama. Salamat. Maraming salamat. Ngumiti si Sandra, isang mahinang ngiti. Naligtas kita, Gabby. Sana magamit mo ito para sa mga anak natin. Naramdaman ni Gabby ang matinding kirot sa kanyang puso. Niyakap niya si Sandra ng mahigpit, pilit na pinipigilan ang luha. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, Sandra. Pangako. Sa labas ng kwarto, nakatitig si Don Ramon. Nakita niya ang pagyakap ni Gabby at Sandra. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit ang kanyang plano ay hindi. Ang kanyang apo ay nailigtas ni Sandra. At ang dalawa ay tila nagkakalapit muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Sandra at Gabby. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at kabanata ng ang mukha ng nakaraan sa silid ng kamatayan. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong paglalakbay sa mundo ni Sandra at Gabby, kasama ang kanilang mga anak. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster para sa akin. May mga sandaling masaya, malungkot, galit at puno ng pag-asa. Bawat karakter ay tila nabuhay sa aking paningin, at bawat pagsubok na kanilang kinaharap ay naramdaman ko rin. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali, ito ay puno ng mga hamon, pagdududa at sakit.
Ngunit sa huli, ang pagpapatawad at pag-asa ang nagiging tulay patungo sa tunay na kaligayahan at paghilom. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon mula sa kanilang kwento, na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, posible pa ring magkaroon ng bagong simula, at na ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Kung mayroon kayong nais ibahagi tungkol sa inyong karanasan sa pagbabasa ng kwentong ito, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang inyong mga saloobin ay lubos kong pinahahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento.